Hi guys, for today's vlog, so pag-uusapan natin yung pinost ko na ano-ano ba yung tatlong pagkakamali ng OFW kung bakit nauubos ang ipon. Alam mo ba kung bakit maraming OFW ang tumatanda sa abroad pero wala pa rin sariling negosyo o sapat na ipon? Hindi dahil tamad sila, hindi dahil wala silang pangarap. Sa totoo lang, OFW ang isa sa pinakamasisipag na tao sa mundo. Ilang beses ko nang sinasabi to sa vlog ko. Gigising ng maaga, papasok sa trabaho. Minsan overtime pa para lang madagdagan ng sahod. Pero bakit ganun? Bakit kahit ilang taon o dekada nang nagtatrabaho sa abroad, parang walang naiipon? So narito ang tatlong karaniwang pagkakamali ng OFW kung bakit nauubos ang kanilang ipon. Number 1, lahat ng kinikita napupunta sa padala. Totoo yan, literal yan. Natural sa OFW ang maging mapagmahal sa pamilya. Kaya hanggat kaya, gusto nating mabigay ang lahat ng kailangan nila sa Pilipinas. Pero minsan, hindi na lang kailangan ang pinapadala. Pati gusto ay nagiging obligasyon na rin. Halimbawa, may OFW na halos buong sahod ay ipinapadala sa Pilipinas. Tuwing may okasyon, may dagdag na padala. Tuwing may problema ang kamag-anak, siya ang takbuhan. Hanggang dumating ang punto na kahit gusto niyang mag-ipon, wala nang natitira. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit lang ang cycle. Trabaho, padala, ubos, trabaho ulit. Pangalawa, walang malinaw na plano para sa ipon o negosyo. Maraming OFW ang may pangarap na negosyo. Madalas nating marinig ang linyang, magnenegosyo ako pag uwi ko. Mag-iipon muna ako. Pero ang problema, walang malinaw na plano. Magkano ba ang target sa ipon? Anong negosyo ang sisimulan? Kailan ito sisimulan? So halimbawa, may OFW na 15 years nang nagtatrabaho sa abroad. Maraming naipadala sa pamilya, nakapagpagawa ng bahay. Pero pag tinanong mo kung anong negosyo ang sisimulan niya pag uwi, wala pa rin malinaw na sagot. Sa huli, nauubos ang taon sa pagtatrabaho pero walang naitatayong pagkakakitaan para sa future. Pangatlo, habang tumataas ang kita, tumataas din ang gastos. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Nung una, simple lang ang buhay ng pamilya sa Pilipinas. Pero habang tumatagal at lumalaki ang padala ng OFW, tumataas din ang gastos. Dati simpleng cellphone lang. Ngayon kailangan latest model. Dati simpleng handaan lang. Ngayon kailangan bongga. Halimbawa, may OFW na nadadagdagan ng sahod, kaya mas malaki na ang padala. Pero imbes na lumaki ang ipon, lumalaki lang din ang gastusin sa pamilya. Sa uli, pareho pa rin ang resulta, walang naiipon. So hindi ko nilalahat-lahat ng mga sitwasyon ng OFW, pero mostly ito ang nagiging reason. So sana habang nasa abroad pa tayo, mga kabayan, matutunan natin mag-build ng something para sa future. Isang bagay na makakatulong sa atin na may pagkakitaan kahit tumigil na tayo sa pagtatrabaho. Dahil ang totoo, mahirap ang buhay ng OFW kung iisang source of income lang ang inaasahan. Kapag trabaho lang ang pinagkukunan ng pera, habang nagtatrabaho ka lang may kita. Pero kapag tumigil ka, tumigil din ang income. Diba? Maraming OFW ang may pangarap na negosyo. Pero kadalasan, ipinagpapaliban ito. Inuuna muna ang padala, ang gastusin ng pamilya, o ang mga bagay na kailangan bayaran sa Pilipinas. Hanggang sa lumipas ang maraming taon na puro trabaho lang ang nangyari. At doon na dumarating ang realization. Kapag dumating ang araw na kailangan mo nang umuwi o hindi ka na pwedeng magtrabaho sa abroad, saka mo mapapaisip, di ba? Ano ang susunod mo kung pagkakakitaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na habang OFW pa tayo, nag-iipon tayo, nag-i-invest o nagtatayo ng negosyo kahit paunti-unti. Hindi para yumaman agad, kundi para pagdating ng araw, di ba, na tumigil ka na sa pagtatrabaho abroad, may pundasyon ka nang masasandalan. Dahil ang pinakamahirap na sitwasyon para sa isang OFW ay ito. Dekada ka nang nagtrabaho sa abroad pero pag uwi mo, magsisimula ka ulit sa zero. Kung isang OFW na gustong matutong mag-build ng extra income habang nasa abroad at gusto mong malaman kung paano nagsisimula ang ibang OFW kahit part-time lang, mag-comment ka ng ready o mag-PM sa akin. Baka ito na ang unang hakbang para sa future na hindi ka na kailangan mag-abroad habang buhay.